Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? We have here the Six of Swords, the Six of Pentacles, the Two of Swords, and the Temperance card. Okay, so mukhang sa mga susunod na mga araw ay merong mga maganda, positibo na mga pangyayari. Okay? Maaring merong kang matanggap or merong mangyayari nga na maibabalik sa'yo kung ano man yung naibigay mo. Okay? Or pwedeng magkakaroon ng give and take between you and your person, or parang pwedeng magagampanan niya na yung kanyang mga responsibilities to you, or pwedeng maibibigay na niya sa'yo kung ano yung mga pangangailangan mo, the same way na maibibigay mo rin sa kanya kung ano yung mga kailangan niya. Okay? And dahil dyan, maaaring sa mga susunod na mga araw, magiging kalmado or peaceful ang inyong pagsasama, na para bang wala kayong inaalala, ganyan, na parang ang magiging attitude ninyong dalawa is come what may, whatever happens will happen as long as the both of you are doing okay. Parang ganun na may mga magaganda, positibong nangyayari, na harmonious ang lahat. Okay? And then we have here the Five of Swords, the Two of Cups, the Devil, and the Three of Cups. And talagang parang ang laking progress nito or pagbabago, lalo na kung halimbawang naging toxic yung samahan ninyo na dalawa, or nagkaroon kayo ng conflict na talagang nagsinungaling sa inyo yung person ninyo. So pwedeng sa mga susunod na mga araw nga nararamdaman mo na pareho kayo ng gusto, pareho kayo ng nararamdaman para sa isa't isa, or nagtutulungan kayong dalawa para ma-improve yung relationship ninyo. Okay, at dahil dyan, maaaring maging stronger pa ang inyong bond with each other, and mukhang magiging maligaya naman yung inyong samahan. Okay, and then we have here the King of Cups, the Page of Pentacles, and the Hierophant. So, mararamdaman mo talaga na mahal ka nitong tao na to, especially if you are dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, na para bang may mga plano na rin siya about settling down, about, the commitment sa isa't isa, ganun na maging mas stable and secured kayo sa relationship ninyo. Okay? And then we have here the Strength card and the Nine of Pentacles. Again, it talks about being stronger, yung inyong samahan, na parang confident kayo, secured kayo. And then we have here the Page of Wands, na tipong ikaw parang mas nagiging confident ka with your person, and mas nagiging paano ba yung romantic, parang mas nandun na naman yung kilig factor, ganyan. Okay, na parang ang sigla-sigla lang ninyong dalawa sa mga susunod na mga araw. Okay, so for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries.
para sa mga Leo. Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the King of Pentacles, the Chariot, the Devil, and we have here the Four of Pentacles. Malaki yung possibility na you are dealing with an Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, or a Cancer. Okay? So, base sa mga barahan na to, itong tao na ito ay parang hangad niya na magkaroon ng magandang progreso or kahihinatnan ang inyong relationship. Okay? Pero, nakikita ko dito na may some kind of toxicity na isa sa inyo maaaring masyadong obsessed, possessive, clingy, ganyan, insecure, or sadyang hindi talaga kayo magkasundo sa ibang mga bagay. Pero dahil sa gusto nga niya na magkaroon ng progress sa relationship ninyo, maaaring gampanan niya yung kanyang role in your relationship in order na magkaroon ng stability and security between the two of you. Okay? And then we have here the Ten of Swords, the Two of Cups, the Justice card, and the Queen of Swords. So, may mga bagay, kumbaga, na kailangan na ayusin, mga bagay na kailangan na itama. Okay, na pwedeng gagawa niya ng paraan na ayusin nga kung ano yung mga problema ninyo in the relationship. Pero syempre, hindi ito magiging successful kung hindi kayo pareho ng gustong mangyari. Okay, parang kailangan mag-cooperate kayo sa isa't isa, parang pareho kayo ng gusto. Okay? And justice, of course, ibig sabihin nga para itama kung ano yung mga mali and yun, mabigyang hustisya yung mga bagay-bagay. Okay, pero hindi ko alam, with the Queen of Swords here, pwede kasi na baka ikaw pa yung magmatigas or parang ikaw pa yung nagiging nagger, talak ng talak, possessive, clingy, or insecure. So, baka dun magkaroon ng problema. Okay, and then we have here the Ten of Wands, the Queen of Pentacles, and the Knight of Wands. So yeah, there are a lot of problems in this connection na kailangan merong isang kumampante, may isa na parang stable or pwedeng sinasabi dito, be mature in dealing with these problems. Okay, para magkaroon ng kumbaga drive yung person mo or ikaw na to improve things. Okay, para maibalik kumbaga yung gana ninyo sa isa't isa or sa relationship ninyo. Okay, and then we have the Page of Pentacles and the Eight of Cups. Okay, so nakikita ko dito, maaaring siya, may mga plano-plano siya na sasabihin sa'yo, gusto niyang mangyari, ganyan-ganyan. Pero hindi ko alam, parang hindi ka kontento dun sa mga pinagsasabi niya. Parang you want more. Or maybe you don't really feel happy anymore with him or with how things are going, ganyan. Parang hindi na sapat, kumbaga kung ano yung mga pinagsasabi niya, kailangan mo ng outcome, parang ganon. Okay? And then we have here the Hierophant. So, ang sinasabi lang dito, hang in there, stay in there, give him or her a chance, okay, to make the relationship work. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga
Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw? We have here the Page of Cups, the Eight of Swords, the Seven of Pentacles, and the Four of Cups. Malaki yung possibility na you are dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, or Pisces. Okay? So, base sa mga barahan na to, parang makakausap mo itong tao na to. Pero whatever it is na pag-uusapan ninyo na dalawa, parang naiinip ka, gano'n. Or disappointed ka sa kung ano man yung sasabihin niya sa'yo. Na instead na ma-relieve ka, instead na gumaan yung nararamdaman mo, maaaring mas naging helpless ka sa kung ano yung sasabihin niya sa'yo. Okay, na tipong hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. But still, kahit na disappointed ka, you keep on hanging on, okay, or waiting for this person or for things to change. Okay? And then we have here the Fool, the Ace of Swords, the Four of Wands, and the Lovers. So, ayun nga. Kung halimbawang hiwalay kayo nitong tao na ito, maaaring magkaroon kayo ng new beginning. Okay? Pero at first, it might seem like yung parang wala lang, pwedeng no label, no strings attached, yung parang nag-e-enjoy lang kayong dalawa na nag-uusap, ganun. Until such a time na pwede kayong magkaroon ulit ng conversation nitong tao na ito, and maybe finally you will both commit to each other, no? So, siguro, yung sasabihin niya sa'yo sa mga susunod na mga araw has something to do with that, na kaya parang nainip ka, na disappoint ka. Pwedeng siguro sabihin niya na, okay, eto muna tayo, eto muna yung sitwasyon natin, wala muna tayong label, and then we will see what will happen. Okay? Kaya parang na-disappoint ka doon, but still, hindi mo tinotally reject, pinagbigyan mo, and fortunately naman, eventually, doon magkakaroon ng official or commitment. Okay? And then we have here the Empress, the Temperance card, and the Three of Wands. So, once na nag-commit siya sa'yo, okay, or nagkaroon na kayo ng label, doon ka ngayon magiging kalmado, secured, parang at peace ka, na wala yung mga frustrations mo, na wala yung mga worries mo, na feeling mo talaga nag-level up yung relationship ninyo na dalawa. Okay? And then we have here the Star and the Six of Wands. And talagang feel mo siya, ini-enjoy mo talaga siya dito, na talagang feeling mo sobrang mahal na mahal ka nitong tao na to, sobrang binibigyan ka niya ng sobrang atensyon. And then we have here the Star, na para bang nagkatotoo lahat ng mga wishes mo. Okay? Pero we have here the Seven of Swords. Okay na sana pero biglang Seven of Swords. Ibig sabihin kasi ni Seven of Swords, meron yan parang tinatago, inililihim sa'yo. Okay? Pero hindi natin alam as of now kung ano yon. Pwede rin naman na itong tao na to ay may nagawang kasalanan sa'yo at parang nagigilty siya, kaya ngayon parang bumabawi siya sa iyo.
Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.